bahagi ng kasaysayan ng international competition. Ang tanong ay saan magmumula ang gayong glorious weapon? Kung ano ang tumutukoy kung sino ang mananalo sa kompetisyong ito ay ang halaga ng item. Rating, stats, scarcity, maraming iba't ibang criteria. Kaya naman kumuha ng 13 judges ang director ng S.A. company na si Yoon Sang-min. Tutukuyin nila kung sino ang pinakamahusay na blacksmith sa panahong ito. Ang kompetisyon ay tatagal ng 8 oras, ang apoy na tumataas mula sa smithy ay nagpapahayag ng pagsisimula. Hindi maikukumpara ang fervor ng audience sa last year. Isa itong magandang pagkakataon para sa mga hindi gaanong sikat na mga job. Sinasabi ng nagpapala na blacksmith na hindi niya akalain na sasali siya kahit alam niya na matatalo siya. Batid ng isang blacksmith na nagpapasalamat siya kay Greed dahil sa pagkakataong binigay nila sa kanila, gagamitin niya itong mabuti. Sinasabi ng host ng event na ang iba pang mga blacksmith ay gumagawa ng mga komento, sinusubukang kutsain siya, pero ang lalaking nakakakuha ng atensyon ng lahat ay walang panahon para makinig sa kanila. Pero sa isip-isip ni Greed na ito ay napapamura, lumabas ang system na nagsasabi na ang design ay isang longsword, at ang rank nito ay isang normal legendary, isang normal na longsword na walang mukhang kahinaan. Ang usage condition nito ay nasa level 300, at isang level 7 intermediate sword mastery. Sa isip-isip ni Greed na isa itong normal na longsword na ginagawa niya kahit nakapikit. Kailangan niya bang umalis kung sino ang mananalo sa swerte? Ang kanyang mantra ay palaging niya itong nai-improve sa isang pundasyon sa pamamagitan ng pagbabago at pagpapahusay ng mga malakas na puntos. Pinagbawal nila yan dito, hindi niya man lang maitago ang weapon na ginawa niya. Pinaglalaroan na naman nila siya, may nagsalita at napalingon, at nagulat dito si Greed at ang sinasabi nito na hindi niya akalain na makikilala niya ang legendary blacksmith ng napakabilis. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang karangalan, at sinasabi nito na long time no see, Mr. Greed. Naalala naman ito agad ni Greed, sinasabi ng batang blacksmith na siya si Steng. Hindi niya ba siya naaalala, 2 taon na ang nakakaraan, sa pag-auction ng one stones item. Sinasabi ni Greed na yung mabait na bata, at napapatanong pa ito na kasali rin pala siya. Nakangiting sumagot si Steng na oo, siya ang representative ng England. Sinasabi ng host ng event na parang magiging laban ni Greed, Panmir yung rank 1 at Steng na yung rank 2. Sa isip-isip ni Greed na rank 2 siya, hindi siya biro kahit bata pa siya. Sinasabi ni Greed na naalala niya na nag-aaral siya sa ilalim ng NPC blacksmith teacher. At napapatanong ito kung nag-training pa ba siya? Sinasabi ni Steng na naging independent siya noong nakaraang taon, at kasalukuyang nagtatrabaho sa kanyang smithy. Pero, busy talaga siya dahil dyan, pero dahil dito, nasusuportahan niya ang kanyang lola at mabait na kapatid dahil wala na ang mga magulang niya. Sa isip-isip ni Greed na kung siya ang may-ari nito, hindi na niya kailangang magbayad ng auction fees. Malamang malaki ang kinikita niya, sobrang mature niya para sa isang bata. Nahihiya siya, hindi patas ang mundo, sinasabi ni Greed na lumalabas ang slag. Mahihirapang siyang gumalaw, at masasaktan siya, at kung hindi siya magsisimula ngayon, mahuhuli siya. Nang laki ang mga mata ni Steng at nakita nito na lumabas na ang slag. At sa isip-isip nito na umabot na siya sa refining temperature. Sinasabi ni Steng na kahanga-hanga siya sa pagkontrol ng apoy. Wala pang nakakaabot kahit kalahati ng kinakailangang temperatura. Sinasabi ni Greed na wala pa ba, napalingon naman siya kay Panmir at sa isip-isip nito na totoo ang pagpino ni Panmir. Mas mabagal pa siya kay Kan, sa tingin niya mag-aalala siya tungkol sa swerte laban sa mga noobs na ito. Magmamadali na din siya, sinasabi ng nakadilaw na bandana na blacksmith na nasa finery process na si Greed. Hindi lang ba siya ang marunong mag-produce sa pamamagitan ng pag-press ng button? Sa isip-isip ni Steng na kung hindi niya makontrol ang temperatura, ang metal ay masisira kaagad. Kung umaasa siya sa mga automatikong paraan ng produksyon, hindi ito isang bagay na magagawa niya. Ang paggalaw ng init at paglamig ay malalaman lamang sa pamamagitan ng kulay ng apoy. Hindi niya man lang maisip kung ilang oras na ginugugol ni Mr. Greed ang pagperpekto ng kanyang mga kakayahan. Nakatayo siya sa tabi ng legendary blacksmith, gusto niya siyang harapin ng maayos. Napatingin naman si Greed kay Steng at sa isip-isip nito na nadagdagan ang kanyang konsentrasyon at natapos na ang pagpino. Mas mabilis pa siya kay Panmir, napapatanong si Greed kung sino ang bata na ito.
Napapabilib naman dito si Grid at sinasabi nito na hindi niya akalain na magiging ganito siya kagaling sa murang edad. Napapamura at napapatanong ito kung may henyo pa ba dito? Lumapit si Panmir kay Steng at sinasabi nito na parang hindi naman siya totally beginner. Sinasabi ni Steng na Mr. Panmir, kung titingnan ng mabuti, magugulat siya. Sinasabi ni Panmir na alam niya magaling siyang humarap sa apoy, pero masyado niya siyang binibigyan ng credit. Ang pagiging mabilis ay hindi lahat. Ang isang blacksmith ay dapat maging masilan sa bawat hakbang, na ang gusto niyang sabihin ay ito ang magiging laban nila. Although this year mananalo din siya, sinasabi ni Steng na, hindi siya sigurado, masarap maging confident, pero hindi siya sigurado kung ang lahat ay magkaka-interes sa duel nila. Kung interesado siya sa rangkang, pareho silang maglalaban para sa second, tingnan niya ng mabuti, iba siya sa kanila. Napalingon naman dito si Panmir at tinitignan nito kung ano ang pagkakaiba nila. At sa isip-isip nito na kinakalat niya ang iron bar. Hindi niya akalain na minamartilyo na niya ito para magkaroon na ito ng hugis, kaysa gumamit ng mold. Mabilis siya sa fire control, pero medyo marami ang mauubos nitong oras. Sa tingin ba niya may ATR siya para tapusin ito? Ang paraan na ginagamit niya ay nangangailangan sa kanya ng pagtiklop at nangangailangan din ng martilyo para maunat ang bakal ng paulit-ulit na pukpok sa martilyo. Parang lumala pa. Ang dapat nilang gawing ay longsword sa pagkakataong ito. Sigurado, ang tibay at katumpakan ay maaaring tumaas, ngunit hindi siya magkakaroon ng sapat na oras upang magpanday, magpakintab, at mag-assemble. Upang gumawa ng isang sword sa loob ng time frame, ang tanging viable na paraan ay dapat mag-cast. Sinasabi niya bang mapapanday niya ito habang isinasaalang-alang ang kanyang lakas, oras ng pagtama, at init ng apoy? Lahat ng ito habang nasa ilalim ng mahigpit na limitasyon sa oras. Kung paano ang kanyang baywang ay nakatayo sa mga suntok, ang kanyang tumpak na kapansin-pansin na mga puntos at lakas. Isang bilis na hindi bababa sa 3 beses na mas mabilis kaysa sa karaniwang blacksmith. Hindi lang siya nagyayabang, ang mga yon ay tiyak na perpektong paggalaw na resulta ng hindi mabilang na oras. Kung patuloy siyang nanunood, hindi niya maalis ang kanyang mga mata. Dapat mag-focus siya, ang isang blacksmith ay lumalaban lamang sa kanyang sarili habang nakatayo sa harap ng smithy. Nag-umpisa sila ng umaga at paparating na ang gabi. Sinasabi ng naka-red na lalaki na may 20 minutes na lang. Akala niya magiging boring, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, masaya pala ito. Sumang-ayon naman ang naka-violet na lalaki at sinasabi nito na parang bawat isa ay may kanya-kanyang paraan ng paggawa. Nagtataka siya kung ano ang mga pagkakaiba. Batid pa ng naka-red na lalaki na hindi ba't cool din makita kung paano bumuhos ang apoy sa lahat ng direksyon. Nakatitig lang siya sa kawalan ng, bago niya namalayan, isang hugis ang nagsimulang mabuo. Sinasabi ng host ng event na mayroong isang bagay na nakakabighani tungkol sa blacksmithing. Bawat isa sa 23 blacksmith ay gumamit ng kanilang magagamit na oras ng iba. Lumipas ang 8 oras sa isang kisap mata, kahit na ang mga armas ay maaaring magkamukha. Ang bawat isa ay may natatanging katangian. Unang in-announce ng judge ang rank ng mga nakumpletong weapon. Sinasabi ng isang judge na ang number 5 na si Burundi Sakir ay nakagawa ng rate na rare. Ang number 14 na si Fizzy Tanya ay nakagawa na rate na epic. Sinasabi ng host ng event na gaya ng inaasahan sa mga kilalang blacksmith. Rare ang pinakamababang ranggo na item, ngunit ang rating ng isang armas ay hindi lahat binabanggit. Iaanunsyo na ngayon ng appraiser ang mga dagdag na istatistika. Si Steng ay gumawa siya ng unique rated weapon, isang hindi kapani-paniwalang mahusay na balanseng espada. Sinasabi ng system na ang Valiant Spirit Longsword ay may rating na unique, at ang attack power nito ay nasa 421, at kapag nasa 30% ang HP ng user, ang attack power nito ay tumataas ng plus 15% at may plus na 15% extra critical hit chance. Sinasabi ng host ng event na tiyak na lumalago na siya ng husto. Ang susunod, ang kasalukuyang numero 1 na si Panmir. Lumabas ang system na nagsasabi na ang advanced blacksmith's technique ay may item stats na kayang pataasin ng plus 7% dahil sa paggawa ng unique item, lahat ng stats plus 12%. Ang intermediate dwarf's technique ay nasa level 1 na may item stats na kayang pataasin ng plus 3.2% ang item na may mahina na ego. May pagkakataon na magbago ang item, ang powerful and noble longsword na may rating na unique,
na may attack power na 451, at habang umaatake, may pagkakataong magbago ang reach ng sword. Normal attack damage plus 15%, ang accuracy nito ay nasa plus 7%, at hindi madaling bumaba ang durability nito. Usage condition, level 300, ang intermediate sword mastery nito ay nasa level 7, at ang dexterity nito ay nasa 1,500, at dapat piliin ang ego ng espada. Sinasabi ng host ng event na isang kahangahangang sword ang lumabas. Ito ay may pinakamahusay na posibleng specs para sa level 300 weapon. Sinasabi ng system na ang longsword na ginawa ng kilalang blacksmith na si Panmir, na dumaan sa pagsasanay ni Tolima. Inilagay ng Dwarves Techniques ang pride ng craftsman. Ipinagmamalaki nito ang mataas na tibay at maaari lamang gamitin ng mga pinili ng blade. Sa isip-isip ni Panmir na isang masterpiece na ginawa sa epekto ng dalawang titles, ang mga teknik ng blacksmith at dwarves. Ito ang pinakamahusay na masterpiece ng kanyang buhay. Panalo na siya, sinasabi ng host ng event na sa ngayon, nasa huli na sila. Ang legendary blacksmith, hindi niya maisip at nagtataka siya kung ano ang magiging resulta. Napapamura si Grid at sa isip-isip nito kung ano ito. Sinisigaw ng judge na ang South Korea na si Grid ay nakagawa ng isang normal na rating, ang buong stage ay nagsigawan at sinasabi na isa lang itong normal na rating, hindi makapaniwala at sinasabi ng host ng event na hindi ka panipaniwalang resulta. Ang legendary blacksmith lang ang gumawa ng normal longsword sa lahat ng mga contestants, gulat na gulat si Steng na isa lang itong normal. Sinasabi ng nakabandana na blacksmith na ang isang advanced na panday na gumagawa ng mano-manong trabaho ay dapat maging bihira man lang. May nakalimutan ba siyang sangkap? Sinasabi ng isang blacksmith na masyado niyang itinulak ang sarili at ginulo ang forging. Nagtatawanan ng mga tao at sinasabi nila na masama siguro siya sa manual work dahil umaasa siya sa produce button. Ginawa ba niya ang mga gamit na ginagamit niya sa kanyang sarili? At sabi pa ng isa na wala ba siya class buff? Tiyak na mahusay na ang kakayahan niya sa labanan. Pero salamat sa sobrang malas niya, mukhang nawala siya sa kanyang specialty. Sinasabi pa nila na masyadong busy siya sa paglalaro kay Yura at Jishuka. Alam niya naguguluhin niya lang ang mga bagay, sinasabi ng host ng event na si Grid ng South Korea ay gumawa ng nakakagulat na normal longsword. Nangyari ba ito dahil sa yabang niya? Nagulat naman ang pamilya ni Grid at sinasabi ng tatay niya na anong sinasabi ng mga basura na yan. Hindi ba nila alam na may allergy sa babae ang anak niya? Bigla may napansin si Sihi at sinasabi nito na wait dads. Hindi nahihiya ang ekspresyon na pinapakita ni Opa. Iba, imbes na maging malungkot, nagsisisi siya, biglang hinawakan ni Grid ang judge na papaalis at sinasabi nito na teka lang. At sinasabi nito na sa kanya yan, huwag niyang kunin sa kanya yan. Sinasabi ng judge, na bitawan niya siya. Dapat silang magpatuloy sa detalyadong pagsusuri. Sinasabi ni Steng na walang paraan. Paanong ang ganitong matalim na paggalaw ay magbubunga ng isang normal na armas? Sinasabi ni Panmir sa huli, ito ay ang paggamit lamang ng apoy at pagmamartilyo. Wala siyang nagawang ilagay sa loob, ang tanga naman. Kahit na ayaw niyang magpresenta ng magulong piraso, huli na ang lahat. Sa isip-isip ni Panmir na kaya nga sinabi niya sa kanya na huwag siyang sumali. At isipin na ang isang tao na may title ng isang legend ay haatak sa kanila lahat pababa. Pilit kinukuha ni Grid ang kanyang longsword at pinipigilang nila ito, at pinag-utos ng judge na hawakan siya at sinasabi nito na appraise niya ang longsword. Hawakan siya ng mahigpit, na appraise na ng judge at nabigla at naglaki ang mga mata nito sa nakita niya. Galit na nagmumura at sinasabi ni Grid na ginagagoba nila siya. Balik sila sa panahon na ginagawa ni Grid ang longsword. May lumabas na notification na nagsasabi na dahil sa sobrang concentration, na-activate ang epekto ng patience ng legendary blacksmith. Sa loob ng isang oras, tataas ng plus 200% ang kanyang health, defense, at dexterity. Sa isip-isip ni Grid na ang patience ang na-activate imbes ang breath. Kulang siya ng oras, pero mukhang kaya niyang panatilihin ang kanyang reputasyon. Lumabas ang notification na nagsasabi na tapos mo na ang paggawa ng longsword. Legendary Blacksmith's Patience, Level 6 ay na-activate na. Item Stats plus 8%, Witness of a God's Weapon, ang Legendary Blacksmith's Craftsmanship ay umabot na sa Level 8. Item Stats plus 20%, gulat at hindi makapaniwala si Grid at sa isip-isip nito na kahit nag-concentrated na siya,
may 0.2% pa rin ang natitira para tumaas ang level ng skill na yan. Paano nag-level up agad? Na-appraise na ang longsword pero pinipigilang ito ni Greed at sumisigaw ito at sinasabi niya na teka lang. Lumabas ang notification na nagsasabi na ang Sealed Transcendent Restrained Longsword, na may rank na normal at may growth type ito. Attack power, 401. Sa tuwing tataas ang rank nito, magdadagdag ng option. Isang longsword na ginawa gamit ang mga kasanayan at konsentrasyon na higit sa kung ano ang kaya ng mga tao. Isang blade na pinorge sa bakal na minartilyo ng mahigit 45,000 beses, ito ay isang harbors na isang transcendent power. Dahil sa normal na hugis, ang tunay na kapangyarihan nito ay kasalukuyang selyadong, ang kapangyarihan nito ay dahan-daang mawawala ng selya hanggat ang gumagamit ng sandata ay gumagamit nito at nag-aayos nito. Usage condition, level 300. Intermediate Sword Mastery level 7, Dexterity 1,500. Siya ang unang manlalaro na matagumpay na gumawa ng growth type item. Nakuha niya ang title na One Who Has Reached the Truth of Battle Gear. Ang passive ng item experience acquisition rate ay na-apply na. Nababaliw na ang lahat ng mga tao, kanina lahat sila binubuli si Greed. Pero ngayon lahat sila ay mukhang tanga at sinisigaw nila na isa itong growth type. Sinasabi ng host ng event na anong nangyayari, ito ay isang nakakashokang piece na higit pa sa isang simpleng legendary item. May mas magandang stats ang mga growth type items kaysa sa mga items na mayroon rank at maaari rin ang rank up. May dalawang uri ng growth type items, ang mga unang uri ay mga soulbound. Ang mga ito ay may mga quests at may certain stat requirement na kailangan matutunan bago sila makakuha. May issue din ng compatibility. Ang ikalawang mga uri ay mga hindi nagbibigay ng kaluluwa. Kapag lumago sila, ang mga option na lumitaw ay karaniwan na maganda para sa lahat ng user, imbes na tailor-made para sa isang user. Ang mga epekto ay mas mahina kumpara sa kanilang mga soulbound na katapat, ngunit sila ay mas maaasahan kaysa sa soulbound na mga item dahil ito ay isang sukat na akma sa lahat ng uri ng deal. Si Greed ay gumawa ng isang obra maestra. Sa isip-isip ni Panmir na isa itong growth type weapon, ito ang mga item na kadalasan ay nakukuha lamang sa pamamagitan ng mga quest sa mga NPC. At hindi ito makapaniwala na ginawa lang ito ng isang player, at hindi lang yan, ginawa ito ni Greed. Sinasabi ng host ng event na ito ay isang hindi mabibili ng halaga ng pera, at wala itong presyo. Napapatanong si Katz kung hindi ba siya ang pinag-uusapan kamakailan ng maraming tao. Sinasabi ni Lowell na hindi niya inaasahan Mr. Katz, na isa siya sa isang tao na nagbabasa lamang ng mga balita na may kaugnayan sa mga top ranker, upang malaman ang tungkol sa kanya. Siya ay isang tao na may achiever na itinakda ng kanyang isip. I suggest na bantayan niya siya. Naalala ni Katz ang una nilang pagkikita ni Greed at napangiti ito at sa isip-isip nito na hindi niya akalain na ang lalaki mula sa oras na yun ay ang legendary blacksmith. Hindi siya mukhang isang legendary, kaya siya ay isang blacksmith na may kakayahang gumawa ng mga item, katulad ng growth type. Sinasabi ng host ng event na lahat ng mga item ay naisumite na. Ang mga resulta ay dapat na ipahayag sa lalong madaling panahon, ngunit tila ang paghusga ay tumatagal ng higit sa inaasahan. Malamang dahil kay Greed, na gumawa ng nakakagulat na normal na rating na weapon. Sasabihin na nila ang huling resulta, sa mga rating, ang nakagawa ng mga pinakamataas na standards ay si Panmir at si Steng, na parehong gumawa ng unique rated items. Pero in terms of performance, nagpasya sila na mas maganda ang item ni Panmir. Ngunit ang longsword ni Panmir ay may fatal drawback dahil sa mga paghihigpit sa paggamit nito. Sa huli, ang mahalaga para sa isang item ay kung gaano ito makakatulong sa isang player at kung gaano katagal. Kung isa sa alang-alang yon, iisa lang ang sword na nakahigit kay Panmir. Nagbuntong hininga si Panmir, at sa isip-isip nito na para sa isang blacksmith, iisa lang ang katotohanan. Time is strength, wala siyang pagpipilian kundi aminin. Sinasabi ng host ng event na isang item na lumalakas kasama ng gumagamit nito. Ang pinakamahusay na item ngayong taon ay ang Sealed Transcendent Restrained Longsword. Ang gintong medalya ay ibibigay kay Greed ng Korea. Napatingi si Panmir kila Greed at sa isip-isip nito na inaamin niya na ang pagkatalo niya, kaya bakit hanggang ngayon lumalaban pa siya? Napahawak si Panmir sa kanyang ulo at hindi nito napigil ang tumawa, at sinasabi nito na ano ba yan? Totoo pala ang mga sabi-sabi na wala siyang swerte sa katawan. Sinasabi ng host ng event na lahat sila ay batiin si Greed.
Yung sword ay mananatili sa Hall of Fame's forefront para sa mga darating na taon. Ito ay Gear of the Year, ito ang pagsilang ng isang mahusay na obra maestra na mananatili magpakailanman kasama ng kasaysayan ng Satisfies. Sumisigaw at umiiyak at sinasabi ni Greed na hindi niya kukunin ang gintong medalya. Ibalik niya sa kanya ito, sinasabi ng host ng event na ito ay isang hindi pa nagagawang sitwasyon. Si Greed ay nagdudulot ng kaguluhan at tinatanggihan ang gintong medalya. Sa isip-isip ni Greed na sa wakas nakuha niya na ito ngayon. Kung maglagay siya ng higit na kapangyarihan kaysa sa maaaring taglayin ng item ng gear, pinipilit niya itong umangkop, kaya lumilikha ng puwang para sa paglaki. Sa wakas naisip niya na kung paano gumawa ng growth type. Pero sa swerte niya ngayon, kailan siya makakagawa ng isa pa? May lumapit na isang baboy ramo na may dalang damo, at sinasabi nito na Mr. Greed. Nice to meet you, sinubaybayan na kita, ito pala ang France Minister of Sports and Culture. Pinapatahimik naman ito ni Greed at sinasabi nito na ito ang kanyang sword. Ibalik niya yan, ilayo niya sa kanya yung bulaklak na parang tae. Magnanakaw sila, sinasabi ng lalaki na Mr. Greed, ang kanyang trabaho ay pupurihin ng marami. Sa halip na agarang tubo, isipin niya ito bilang pamumuhunan sa mga pangarap ng marami. Napalingon si Greed sa likod at may nagsalita at sinasabi nito na tama yan Greed. Itigil ang pagiging matigas ang ulo at tanggapin na ito. Ito pala si Panmir at sinasabi nito na inaamin niya na mayroon siyang tiyak na antas ng paghamak para sa kanya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili niya na pinipilit niya na ang sarili niya sa limitasyon, ngunit matapos makita ang kapanganakan ng isang item na pangarap niya lang, sa wakas ay namulat ang kanyang mga mata. Hindi maaaring ito makatulong ngunit humanga siya sa kanyang mga kasanayan, higit pa sa mga trick na kilala siya ng mga tao. Nagpapasalamat siya, dahil lalo siyang nine-love sa profession na ito. Sana maipakita niya sa lahat ng blacksmith ngayon na ang longsword na ginawa niya ay hindi ang tugatog. Kaya niya ba yan? Napatayong si Greed at sinasabi nito na masasabi niya lang yan dahil hindi siya nawala ng growth type, na baligtad ang nararamdaman niya dahil sa kamalasan niya. Sa isip-isip ni Greed na at least may natutunan siya. At saka, dahil dito, mayroon pa rin silang chance na manalo sa kompetisyon, nakangitin sinasabi ni Greed na tama siya, hindi ang longsword na yan ang magiging tugatog niya. Sa isip-isip ni Greed na tutunawin niya ang lahat at magsisimula ng bago, sinasabi ni Greed na hindi niya sasabihin sa kanila kung paano gawin ito, kaya isipin niya ito sa kanilang sarili, at sa isip-isip nito na dapat mag-capitalize ang isang blacksmith sa sariling swerte.